ang nagbabalik na super lakas na Wesley So. Talagang nakakamangha. Galing mga kamatyas. Dahil sa first game pa lang kontra kay Levon Aronian, na kung makikita nyo po, mararamdaman nyo ang kakaibang Wesley So na nagbabalik ngayon. Mula sa mga tabla-tabla, mula sa mga pangit na performance, pero ngayon po, iba talaga ang mga tira ni Wesley. Samahan nyo po ko hanggang sa matapos ang game analysis na ito. Pero bago yan mga kamatyas, ay bigyan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung pinost natin kahapon. Ito yung solution mga kamatyas. Congratulations sa mga nakakita. Check. 2 moves mate ito eh. Ayun no. Sacrifice, di ba? Obligadong kainin yon. At may bishop matchas. Napakadali po ng solution. Congratulations po, no? At maraming salamat sa patuloy nyo pong pakiki-participate dito sa mga puzzles natin. Kung wala pa kayong Internet Chess Club, downloadable po sa Play Store at App Store. At makikita nyo lang din po ang link sa description below. At nako, the best po ito na puzzle site sa buong mundo, mga kamatyas. Internet Chess Club. Alright! Nag-E4 si Wesley, E5 si Levon, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Gyoko Piano this time. No? Medyo sawa na tayo makakita ng Roy Lopez. Knight F6, develop, may atake sa pawn. D3, depensa lang. At Bishop C5, yan po ang pagkakilanlan ng Gyoko Piano. Kasi kapag ka nag-Bishop E7, Italian yun eh. O, pag sumabay ng magkamukhang ganyan, Gyoko Piano. Nag-castling, castling lang din. Knight BD2. Ayan. Ito po yung medyo kakaibang linya, no? Kasi sa sequence po, sa madalas natin nakikita, C3 o kaya Rook E1. Yan ang palagian. Pero inuna ang Knight BD2. At nagpaluwag naman po si Levon. Aba, medyo kakaiba tong discarding to. Usually po kasi, yung madalas nating nakikita, ito lang yan. Nagdi-D6 lang. Pero itong D5, paluwag kagad sa sentro. Tingnan natin. Kinapture, capture, at nag-Rook E1. Develop at may tempo attack sa pawn E5. Knight B6. Okay, gets ko na. Napaatras lang dito si Wesley. Bakit ako napatingin sa taas mga kamatyas? Kasi po, kung inyo pong titignan, dalawa na ang umaatake sa pawn E5. 'Di ba? Bakit hindi kinain? Bakit hindi tinikman? Ito po kasi ang gagawin. Mayroong Bishop takes F2. Kakainin yan, obligado, di ba? Queen D4, check. Ibaba natin, King F1, tapos Knight takes E5. Okay, madali lang pong mabawi yung isang pawn. Ang advantage na nagawa pa nito sa black, tumubo pa. Bakit tubo? Yung white king ay exposed na po, mga kamatyas. Exposed talaga, kaya medyo delikading yan. Yan yung sinasabi nating delikading, delicad James. Balik po tayo. Kaya ang ginawa dito, umatras lang si Wesley. Di niya pinansin ang pain na pawn E5. Nag-Bishop G4, okay, para hindi makakain sa E5. In H3. Kakainin ba yung knight o aatras lang? Umatras lang po, maintain ang pin. At nag-Knight E4, okay, para neutralize yung bishop na nagbibigay po ng nakakailang na pressure. Umatras Bishop E7, Knight G3 para mapaalis naman yung isa pang nagbibigay ng nakakailang na pressure pin. Kinain na. At good move naman ang binigay po dito ng computer kay Levon. Queen takes F3. At nag-A5. Ayan. Ang idea, para mag-A4, kukulungin po ang bishop. Pero dito mga kamatyas, nag-C3 lang. At yan ang lumalabas naman na bago dito sa position na to. Dahil exactly, nangyari po nakaraang 2024, A4 ang ginawa dito. Yan, okay? A4. Pero dito kay Wesley, C3 ang ginawa. Para pagka nag-A4 ay bababa yung bishop. In A4 na nga, Bishop C2. At nag-King H8. Bakit nag-King H8? Baka gustong gumanon mamaya mag-F5. O yung tipong walang kain doon kasi may G6. So prophylactic move po ang tawag dyan. Parang tirang pass pero maingat ang tira na yan. Knight F5. Ayun. Pressure lang sa E7. Pressure sa G7. At nag-Bishop F6 dahil ayaw nga pong makain ni Levon yung bishop niya, iniwas niya. Pero dito mga kamatyas, nilagyan ng bad move yan eh. Ang tamang tira daw ay Bishop G5. Ayun, bakit? Para i-exchange yung bishop sa bishop at mawala yung pagka-bishop pair
ni Wesley. Kasi alam niyo naman pagka bishop pair, mamaya pag D4 niyan, naku, ang lakas ng diagonal niyan. Delikading yan. Dalawang espada yan mga kamatsas. Bishop F6, balik tayo sa ginawa. At nag D4, ayan na. Kumarga na si Wesley dito ng D4. Ito yung medyo masasabi pong lagi natin sinasabi, binibiling tira. Kasi unang-una, ang dami pong nakakontrol sa D4 square, pero bakit yan ang ginawa ni Wesley? Pero sa aking pakiwari, no, sa aking pakiramdam, para mabuksan yung bishop. At may nakita si Wesley ditong kakaiba, kaya niya ginawa yan. At dito, nag G6 muna. Pinaalis muna yung knight sa F5. Pero dito mga kamatsas, teka muna. Bakit kaya hindi kinapture yung pawn sa D4? Ano laman yan? Ako, unang tingin po, hindi ko makita eh. Nagtataka ako, ano meron? Pero ito, ay grabe pala. Super. Super. Hindi ko talaga ina-expect na may ganito. Boom. Umamin po kayo. Umamin tayo mga kamatsas. Pansin nyo to, may ganon. Grabe, no? Pero nakita ni Wesley yan, kaya niya ginawa yung D4. At nakita rin ni Levon, kaya siya tumulak ng G6 at hindi niya pinatulang capture ng pawn sa D4. May ganon. Bakit? Halimbawa, tuloy lang natin mga kamatsas para matuto tayo ng mga attacking techniques. Pag nag-king takes G7, magku-queen G3 check. At kapag nag-king H8, ayun, may ganoon. Unstoppable matchas. Ano pa ang ipang solution para makatakbo or makalayo sa matchas? Walang solution. King G7 kakainin lang matchas eh. Grabe pala yun. Hindi naman pwedeng humarang. Halimbawa, humarang, kakainin lang. Fatal na rin. Ang galing naman nun. Ngayon, kung bishop naman ang ipang capture, magku-queen F5. Kasi kung magku-queen D3 this time, may F5 may pangharang eh. Yan, force. Queen H4. Yan, konting pag-aaral lang po mga kamatsas ha. Sana tiyagain nyo. G3. Yan, para mapaalis ang queen na sumusuporta sa H7. At ayun, binigay pong continuation dito ay rook A5. Ayun na lang. Pinang-counter na lang. Tapos ang gagawin, hahatawan ng capture doon, knight takes A5 and then G takes H4 na dito. Ang lalabas, quality down ang black. So, paano kung kumapture dyan? Rook B1 lang. O, syempre, kasi pag kinapture kasi, takes, double. Di ba? So, rook B1 lang and then, ayan. Decisive advantage for white. Galing! Ang lalim, mga kamatsas. Lalim. Napabilib ako dito sa D4 ni Wesley. Akalain nyo, nakita niya may hataw knight takes G7? Aminado ko, di ko kita yun. Di ko kita. Grabe, lupit. Kaya pala napa G6 dito si Levon. Kung sa bagay, long game ito mga kamatsas, ang haba-haba ng oras, talagang magagamitan ng malakas na pakiramdam, tamang duda, kaya napatira si Levon ng G6. Ang ganda ng nakita niya rin. At nag-bishop H6. Kasi pagka kinain to, takes, nga pala, magdodoble, may buntot, may ulo. Imagine niyo lagi may pa-threatening matcha sa H7. Ang ganda oh. Bishop H6. Wow, malami Kyle Tal si Wesley. Ang galing, bravo. Nag-rook G8. Okay, meron pa ba? Parang Mikhail Tal mindset. Si Tal kasi, pag ina-atake ang pyesa niya, hanggat maaari, ini-scan niyang mabuti. Meron pa bang atake? Meron pa bang palusob? Meron pa bang pasacrifice? This time, wala na po. Kaya, number one move ng computer ang tira. May panahon ng pag-atras, may panahon ng pag-atake. Eksakto po ang decision ng knight G3. Number one choice ng computer, Stockfish. Kaya, okay, atras lang muna. At, ayun, kinuha na yung pawn sa D4. At dito, sunod-sunod ang accuracy ni Wesley. Oh, ganda, accurate moves. Oh. Knight E4 to attack the bishop. At, nag-bishop H4. Bakit kaya? Isang malaking question sa akin to, bakit dyan? Wala naman tinetret. Bakit hindi sa G7 umatras? Ayun usually, di ba, mga ganong diskarte, di ba? Pagka gumanyan, ito kasi gagawin. Ayun, may threatening knight takes F7. Pamatsas kambing, pag nakain niya, may pa-double effect pa. Okay. Bigat pala nung threat na yon.
O kaya pala bishop h4 para mapanatiling yung knight ay hindi makalundag. Tuloy lang natin konti mga kamatyas, no? What if rook f8? Ay, grabe! Ha? Talaga? Tindi, may ganon? Grabe. Pag kinain yung bishop, may matyas. Tindi pala ng laman na ni pa mga pundasyong nakikita ni Wesley. Pag kinain to, kain, king g8, knight takes queen. Okay, may kain doon no? O, pag ito gumanon, bishop takes g7, king takes g7, tapos c takes d4. Halimbawa, knight takes d4 and rook e7 check, king f6 o king g8 na lang natin, and bishop e4. Ayan. Na dito po ay quality up in exchange ang white, pero klarong walang kagulo-gulo ang black. Walang gulo, di ba? Walang mga ano eh. Kaya totally decisive advantage na for white ito mga kamatyas. Grabe! Nakakatuwa naman, natatawa talaga ako. Kakaiba. Ang saya. Kaya pala, dito pumunta si Levon. Naintindihan natin na mine-maintain niya kasi na huwag makatungtong ang knight sa g5. Okay, klaro po. Rook a d1. Okay, tamang forma, rook a d1, pin, hindi pa makagalaw yung pawn d4, at dito po, teka muna mga kamatyas, parang gusto kong kainin yun. Ba't di kinain ni Wesley pala to? Libre yun Silipin lang natin mga kamatyas, Queen takes f7, mag-rook a5 daw. Gaganon, may ganon. Sa makatuwid, pag kinain ni Wesley yan, parang wala siyang nakikitang continuation. Wala siyang natatanaw na continuation. Ganun po kasi yung mga magagaling na players Pag walang natatanaw na continuation, hindi nila ginagawa yan. Siguro nakita niya to may ganon. Grabe, delikading. Delikading yan. Balik tayo mga kamatyas. Ayun. Okay, bishop h4, rook a d1, nag f5. Dahil hindi kinain yung pawn f7, iniligtas naman ni Levon. At saan pumunta? Accurate talaga. Number 1 move ng computer palagi. Knight c5. Perfect ang kamada. Threatening, knight takes b7. Threatening, knight e6. Ang daming threats. Ang daming laman. At nag-rook e8. Ayan, sinalubong yung e-file. Okay, number 1 move na naman ng computer. Knight takes b7. Hanip si Wesley. Parang sinaniba ni Stockfish. Stockfish, knight takes b7 at nag-queen f6, iwas. At the same time, itong iwas ni Levon ay hindi po basta-basta iwas dahil imagine may g5 na matetreat ang bishop na tipong parang mamimisplace yung bishop sa h6. At dito po, number 1 move na naman ng computer, g3. Wow, grabe. Almost number 1 move ng computer ang bawat banat ni Wesley. So, atake na naman sa bishop. At dito po, ayun, kung counter attack si Levon, g5. Para may counter attack nga naman sa bishop h6. Pero, simplihan lang natin ng bagay-bagay mga kamatyas. What if bishop g5? Para masabing itakbo lang. May suporta naman ng bishop. Kakainin lang. Takes, and very simple. Kain muna doon. Simplify. Saka kukuhanin ang nakahang na knight sa c6. Okay, klaro po mga kamatyas. Gusto ko pong himayin Pasensya na kayo kung hinihimay-himay ko kasi syempre marami pong nagtatanong sa atin ng mga bagay-bagay. Kaya gusto ko pong himayin sa inyo para maintindihan yung lubos. Balik tayo sa counter-attack na ginawa ni Levon, threatening queen takes bishop. At ayun, grabe kanina pa naka number 1 move talaga. Queen h5, sinuportahan po ang bishop. Number 1 move na naman ng computer. Grabe, nakakailan na si Wesley. Face to face po ito. Long game ito Baka sabihin nyo na naman, may magtanong, Coach, online ba yan? Tamang duda na naman. Okay, nag-rook g8. Ito pong bishop sa h4, anytime pwedeng kunin. Kulong na kulong yan Wala na yan pero, okay, dahil kulong na, kinain na nga. Takes, and then king h1. So dito po, bilangan tayo ng pyesa. Klarong 1 piece up dito si Wesley. So nakita na niya na klaro talaga, walang kagulo-gulo, At nag-rook g6, gustong bumawi dito ni Levon. At dito mga kamatyas, kung kanina good moves ang binibitawan ni Wesley,
This time, ang binitawan niya, brilliancy. Brilliant move. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Bago ko ipakita sa inyo, pasubscribe naman po sa mga di pa nakakapag-subscribe sa channel na to. Maraming salamat po mga kamatyas. Alright, bishop takes f5. Kung ako po ang tatanungin, inaamin ko, hindi ko makikita yan. Ang iniisip ko, nag-rook g6, itakbo ko yung bishop. Ba, lamang na ng isang pyesa eh. Takbo ko na yan. Maniniguro na ako. Pero itong bishop takes f5 na tipong, ha? Bakit pinabawi? Lamang na ng isang pyesa, pinabawi. Ano, laman? Ito po ang laman ng continuation. Grabe mga tira ni Wesley mga kamatyas. Talagang mapapasipol ka talaga. Queen takes. Angat ang king, obligado. May salubong ng rook g1. Obligado. Takpan. Kain. And talaga nga naman talaga nakakailan na mahigit 10 na yata. Number 1 move ng computer. Knight c5. Ano idea? Check po doon. And dahil madidisconnect ang queen sa knight, kahit simplihan na lang ng capture. Overwhelming, fatal na yun sa black. Knight c5, knight e6 threatening. Nag-knight e7. Para maputol naman ang pagkakadepensa ng queen, walang knight e6, hindi possible. Ay, grabe, number 1 na naman. Nako, mga kamatyas, after natin ma-analyze to, kayo mismo gusto ko mag-analyze ito. Buksan nyo yung computer engine. Tingnan nyo kung gaano umuulan ng number 1 move ng computer ang tira ni Wesley. Rook e1, threatening the knight. Number 1 na naman ng stockfish. Ha? Knight bd5, dinipensahan ni Levon. Ayun, dito medyo kumabyos. Pang number 3, choice na. Kasi number 1 is c takes d4. Number 2 is rook e6. Number 3 ay knight e6. Pero hindi pa rin nawala sa choices ng computer. Ito naman ang ginawa ni Wesley. Number 3, choice of move ng computer. Pero nasa computer pa rin, malakas pa rin talaga. King h7. Ayan. And number 3 move, 3 choice. Pang top 3. Knight takes d4. Kasi number 1 dito na tira ng computer ay c4. Para paalisin lang ang knight. Okay. Pero knight takes d4. So, walang queen f3 check, safe na safe. Walang queen takes f2, may rook takes knight. So, safe Nag c5 para paalisin ang knight sa d4. Ayun, back to number 1 move ulit. Knight e6, back to number 1. At dito po, nag queen takes f2. Ayan. Kung ako po ang tatanungin dito, sa side na to nakakailang pa rin sa puti. Bakit po? Tinan nyo wala namang check. Kung may check man doon, parang bitin eh. Yung rook hanging, tapos yung king ko parang tipong hubad na hubad yung shield. Parang tipong ang daming mga check-check. Annoying tingnan nyo, nakakatakot. Pero, kwentado ni Wesley. Kwentado. Knight g5 check. Good move King h6. And rook g1, another good move. Parang parang pass lang. Sinuportahan lang yung knight. Pero, walang check dito ang black. Walang gulo-gulo, malinis. At ito ang dangerous threat na paparating. Queen h8, matchas. Diba? Parang tumahimik lang pero may deadly matchas threat sa h8. Kaya bumaba yung king ni Levon para walang mga check-check sa ilalim. Knight e6 check ulit. King h7. Grabe talaga ka-accurate. Knight f8 check. King g7 ulit. At dito po mga kamatchas, napaka-precise ang tira. Malinis. Knight takes g6. Naparesign sa first game si Levon Aronian dito sa Grand Championship or Grand Finals. Twice to beat si Wesley dito kung tutusin. Pero siya pa ang unang nanalo. Nangangamoy champion para sa kanya talaga. Bakit po nag-resign si Levon? Paano kung chumek? Tingnan natin kung may gulo-gulo. Check. King h2 lang. Okay, wala Pagka chumek dyan, harang lang. Walang ka-check-check Kaya saktong-sakto yung knight wala na. Nandyan na yung knight, nandyan na yung king. Grabe. Alakpak tayo kay Wesley. Pasensya na po mga kamatyas, hindi po ako nakapag-live
at medyo na late ako ng upload ngayon. Aminin ko na po sa inyo na maga po yung kanang pa ako na gout attack ulit ako. Umatake yung gout ko. Nakainom na naman, nakapagpa-check up na ako, uminom na ako ng gamot. Talagang hindi ako nakatulog magdamag sa sobrang sakit. Talagang umiit-it, walang tigil ng kirot. Wala, inatake na naman. Siguro, napasobra ako ng kain ng lugaw, napasarap sa isaw, yung, ang tawag doon, tuwalya. Nadali ako ng mga tuwalya-tuwalya. Mahilig kasi ako sa lugaw, mga kamatyas. Ay, nako. Pero ganun pa man, mga kamatyas, medyo umukay na kondisyon ko. For the last game mamaya, madaling araw, tingnan natin. Mag-announce na lang po ako, magpo-post po ako sa Facebook at sa YouTube ng announcement para sa last game. Tatabla na lang ni Wesley and champion na po si Wesley. No? Tabla na lang ang kailangan niya, mga kamatyas. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo, mga kamatyas, at pasensya na po muli kayong napaasa sa live streaming ko. Hindi ko naman inaakalang talagang susumpong. Napakasakit talaga magkaroon ng gout. Naku po, sana huwag kayong magka-gout, mga kamatyas. Salamat po, at ang nangyari po sa women's division naman ay tabla po ang first game. Okay, silipin na lang din natin, tabla ang first game between Alice Lee and Carissa Yip. So magkakaalaman pa mamaya. Pag tinalo ni Carissa Yip si Alice Lee, then may another match ulit dahil in a twice to beat power ni Alice Lee dahil siya ang winner's bracket winner eh. So kailangan po dalawang beses tibagay ni Carissa Yip ito. So yun lang po, no? Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates, God willing.